dear beloved, Boss Mike, Cervera. Manlulokot, mapanlinlang, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Opo kaliligo lang natin sa dagat mga kababayan. At ayun na nga, umahon na tayo, sobrang lamig. Opo sobrang lamig mga kababayan. Hanggang ngayon malakas pa rin ang hanging habagat na may kasamang panakanaka at madalas na pag-ulan grabe sobrang ito na, marami ng tao nagdadatingan. So ayun na nga mga kababayan at talakayin natin itong itong mag-ama na kinang-inang mga Duterte na ito. At itong si Buday ninyo mga kababayan ko, diktador ang hayop na yan mga kababayan ayon kay Attorney Bautista. Binanatan ni Attorney Bautista mga kababayan. Ito hong si Sara Duterte dahil sa pagiging spoiled brat mga kababayan na para bang umaastang diktador kahit pa nung panahon ng tatay niya mga kababayan ko Nako, matindi ito. Anyways mga kababayan, bago tayo mag-umpisa, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Medyo dahan-dahan lang ng ng sali-salita at busi-busi na lang ba? Kasi nga mga kababayan, alam nyo na, di ba? Yung mga tao hindi natin alam kung anong mga posisyon na nila sa usapin ng politika. Shout out kay Cervera Forever, Rain, nandyan na. Si Evangeline Camilosa, si Roman De Silva, si MJ Portesa, at si Jerby. Nandyan na rin si Hermela Ojena at si Papa Ronnie. Nandyan na rin si Corazon Resurrection, si Arwin Lucre, at si sino pa ba? Sa inyo pong lahat mga kababayan, Josephine Mauricio. Shout out sa inyong lahat. Yon mga kababayan. Umpisa na natin para tuloy-tuloy na ito, Raquel Manite, Josie Campana. So ngayon mga kababayan, eto na nga. Nako, mga kababayan ko. Eto na, binanatan ni Attorney J.B. Bautista, mga kababayan, etong si Sara Duterte. Naku, malupit itong banat, mga kababayan. Eto na, pasok. Ang problema kasi kay Vice President. Ayan na, mga kababayan, she is an entitled brat, sabing ganun, mga kababayan. Hindi lang mga kababayan, spoiled brat si Sara Duterte, kung hindi diktador pa ang putang inang yan. Ito na. Vice President. Ang problema kasi kay Vice President Sara Duterte, hindi niya kayang irespeto ang mga institusyon natin. Binastos-bastos niya yung mga congressman Kasi lahat naman mga kababayan Ano bang kayang irespeto ni Sara Duterte? Wala. Mga kababayan, wala. Nakuha nyo mga kababayan, wala. Akita nyo, itong mga gusto niya, kapag gusto niya, kailangan masunod. Nasanay ng ganun sa tatay niya. Diba? Parang si Digong, ganun din. Kung anong gusto ni Digong, yun din ang masusunod. At kapag may palpak, laging imbis na humingi ng paumanhin, piling biktima pa ang putang ina, di ba? nung araw, nung nakaupo ang tatay niyan, Yan na. kayang-kaya niyang palitan ng speaker. Ako, At pinalitan niya si Bebot Alvarez. Alvarez, Speaker, yeah. di ba? Yes. Oh, minanayobra niya.
from her perch as mayor of Davao. Can you imagine that? Mayor of Davao, kaya mong palitan yung Speaker of the House? That is the that is the fourth most powerful person in the country. Pinalitan niya, nilagay niya si Gloria Arroyo, di ba? Mga kababayan, diktador. Di ba? Diktador. Bonifacio Atienza. Elena Bencio. Jonel, Di ba? Diktador si Sara Duterte. Kapag gusto niya. Wala siyang pakialam, mga kababayan. Wala siyang pakialam. Jordan. Wala siyang pakialam. Basta kailangan kung ano yung gusto niya, Virgilio Piredo, yun ang masunod. Diba? Wala siyang pakialam kahit sino ka pa. Kahit tatay nga, walang magawa. Diba? Diba? Kahit tatay, walang magawa. Maring-ring. Hindi lang bastos, diktador. O ngayon, nung pinatawag na siya ng Congress, pupunta siya ron, pero binabastos-bastos niya. Ayaw niya sumagot. Ayaw niya mag-oath, di ba? Sisigawan niya. Bloodbath daw. Pag sige, subukan niya dalhin sa sa Senate ito. Bloodbath ito. Kaya may problema siya. May sapak talaga sa ulo. Bangag talaga, Bangag talaga. Thank you naman sa bumabati ng happy birthday dyan, Bangag talaga, mga kababayan ng putang inang yan. Sipin nyo maigi, di ba? Because of her attitude, she is an entitled brat. She does not want to act like a true vice president. She does not. Kailan ba umakto si Sara Duterte na para bang tunay na vice-presidente? Wala naman talaga Siya totoo lang. Wala, mga kababayan. Hindi nga natin naramdaman ng putang inang yan. Paano nyo mararamdaman laging nasa ibang bansa? Paano nyo mararamdaman walang ginawa kundi maglustay lang ng pera? Di ba? Dapat ganun. Never again. Minsan, hindi naiintindihan ng marami, mga kababayan, na itong si Sara Duterte, may something talaga sa pag-uugali. May something din sa kanyang pag-iisip na para bang may sariling mundo siya, na siya lang ang nakakaunawa sa sarili niya, na mahirap unawain natin maging yung mga kaalyado niya nahihirapan ding kausapin siya, di ba? Di ba Di ba? Tuloy. Have decorum. She does not have yung bang dapat na decorum ng isang vice president. Ikaw ang susunod na pinakamataas. Kung may mangyari kay BBM, ikaw ang magiging pangulo. Di ba? Dapat pakita mo naman na ikaw ay matinong tao at disente. Tama. Wala naman May second emotion, mga kababayan. Sabi, tama. Hindi totoo, mga kababayan. Para ba kasing itong si Sara Duterte, yung bang, ano ba yan? Yung bang, parang, bigla na lang, na wala siyang kamalay-malay, na biglang naging vice-presidente. Bigla. Wala ngang alam. Na kahit nga sa Davao, hindi nga niya nagawa ng paraan yung mga problema doon. Para bang nasanay na lang siya na kubra lang ng kubra ng pera. 'Di ba? Parang nasanay si Sara Duterte na kickback ng pera mga kababayan nakita nyo? Kaya pagdating sa usapin ng mga pangkalahatan na solusyon pagdating sa problemang bansa, wala talagang alam ang putang inang yan. Kita nyo, di ba, paulit-ulit sa usapin ng Paksilika, hindi nga niya alam. Di ba? Kaya ako naniniwala, mga kababayan ko, ito si Sara Duterte. Ang gusto lang nito, mga kababayan, kapangyarihan para makapagnakaw ng pera. Wala talaga itong yung tawag dito
puso na seserbisyo sa sambayan ng Pilipino at bansang ito. Wala ho yung puso na yun. Yung ikaw ay masasabing makabayan, ikaw ay seryoso sa paglilingkod sa bayan, ganun. Wala, mga kababayan. Wala talaga. Oo. Parang ito nga yung sinasabi ko na parehas lang sila ng tatay niya. Ganon din naman yung tatay niya. 'Di ba? Oh. Wala, bunganga lang eh. Yung sinasabi na magsiserbi ka, magsisilbi ka sa bayan at sambayanan, bunganga lang yun eh. Pero ang totoo, mga kababayan, wala talaga sa puso nila. Wala sa puso yung paglilingkod sa bayan. Oh. Yung iba naniwala lang sa pamamagitan ng salita. Sa gawa, hindi nakapag-deliver. Kaya nga ito, pumapasok Marites Muslim, sinasabi natin lagi, na na iba yung sinasabi sa ginagawa. 'Di ba? Magkaiba yung sinasabi sa ginagawa ni Rodrigo Duterte, tandaan nyo. Ibang-iba. Oo. Na posibleng maging susunod na Pangulo. Siya ang magiging susunod pagka may nangyari kay BBM Oo, Kaya yung sinabi niya, papapatay niya. Kumuha na siya ng papatay. That's really very self-serving. Tingin ko doon pa lang dapat makonvict na siya. Dapat talaga makonvict na siya. Seryoso ho yun, mga kababayan, na kumuha na ng ipapapatay. Di po ba? Yan, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.